Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising ako sa sakit at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata, ngunit kinailangan kong pumikit muli dahil sa liwanag. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang nasanay ang aking paningin kaya tumingin ako sa paligid, at doon ko napagtantong muli akong nasa ospital. Tila ba ang ospital na ang pangalawa kong tahanan? Sa tuwing may mangyayari, lagi na lang dito ako nauwi sa ospital. Paglingon ko sa tabi ko, nakita kong mahimbing na natutulog si Dante. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya, ngunit agad ding naglaho ang ngiting iyon nang muling bumalik sa aking isipan ang mga nangyari kagabi, ang pagkakadukot sa akin, ang pagtataksil ni Martin, ang kanyang pagsasabi tungkol sa aking pagbubuntis, ang pagtakas ko mula sa kanilang kulungan, at ang pamamaril sa akin, direkta sa aking tiyan. Nanlaki ang aking mga mata sa takot ng tuluyang maunawaan ang lahat. Diyos ko! Tinamaan ako sa tiyan. Ang baby ko! Dante! Mahinang tawag ko sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Dante, tawag kong muli, ngayon ay mas malakas na, kaya't bigla siyang nagising. Sa una ay tila litong-lito siya, ngunit ilang sandali pa ilumawak ang kanyang mga mata sa labis na tuwa. Crystal! Salamat sa Diyos at nagising ka. Sigaw niya sa tuwa, sabay yakap sa akin, maingat ngunit mahigpit. Salamat sa Diyos! Natakot mo ako, Crystal, sabi niya sa paos na tinig, kaya niyakap ko rin siya pabalik. Dante. Ayos na ako, mahinahon kong sabi. Binitiwan niya ang yakap at hinalikan ang aking noo, may mga luha sa kanyang mga mata. Pinunasan niya iyon at pinilit ng ngumiti. Tatawag ako ng doktor, anya at tumalikod upang lumabas, ngunit agad ko siyang pinigilan. Dante, sandali, wika ko. Huminto siya sa gitna ng hakbang at agad na bumalik sa aking tabi. Ano iyon, Crystal? Masakit ba? Ayos ka lang ba? Tanong niya, marahang hinahaplos ang aking mukha ng may pag-aalala. Ayos lang ako, Dante, pero hindi ko alam ang kalagayan ng baby natin. Ligtas ba ang anak natin? Tanong ko, puno ng pag-asang nakatitig sa kanya. Pagkarinig niya sa tanong ko, tila nanigas siya, nagulat, parang hindi niya inaasahan iyon. Oo nga pala. Hindi pa niya alam. Dante, buntis ako, sabi ko nang may mahinang ngiti. Ikaw ay nautal niyang tugon, halatang naguguluhan. Oo, Dante. Buntis ako. Magiging mga magulang na tayo. Si Martin ang nagsabi sa akin kagabi, sabi ko, halos maiyak. Napapikit siya, tila hindi makapaniwala. Dante, tinamaan ako sa tiyan kagabi. Pakiusap, sabihin mo sa akin na ligtas ang baby natin, pakiusap ko habang marahang hinahawakan ang kanyang braso. Nakita kong puno ng sakit ang kanyang mga mata. Dante, pakiusap, sabihin mong ayos ang anak natin. Natatakot na ako, mahina kong sambit habang sinisikap bumangon, ngunit agad niya akong itinulak pabalik sa aking higaang posisyon. Crystal. Malalim siyang napabuntong hininga bago tumingin sa akin. Crystal, huwag ka munang magpumilit. Kailangan mong magpahinga. Tatawagin ko muna ang doktor, malungkot niyang sabi, ngunit agad kong umiling. Hindi, Dante. Sabihin mo muna. Maayos ba ang baby natin? Halos pasigaw kong wika habang nagsisimula ng pumatak ang aking mga luha. Pakiusap, Dante, iyak ko, at hinawakan niya ang aking mga pisngi habang humihingal. Crystal. Nawala ang ating baby, wika ni Dante, nakatingin sa aking mga mata. Tumigil ang mundo sa paligid ko sa sandaling iyon. Nakatitig ako sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi, sigaw ko, inuuyog ang aking ulo, umaasang biro lang ang kanyang sinabi, ngunit alam kong wala akong pinaglalaruan. Hindi, nagsisinungaling ka. Sinungaling ka, umiiyak kong sambit habang sinusubukang bumangon mula sa kama, ngunit agad niya akong pinigilan. Crystal, pakisuyo, huminahon ka. Nawala na ang ating baby. Ngayon, hindi ko na kayang mawala ka pa. Pakiusap, wika niya sa pumutok na tinig, sabay yakap sa akin. O ating baby. Bulong ko at tuluyan na akong bumagsak sa kanyang mga bisig. Dante.
Ang ating baby ay inosente sa lahat ng nangyari. Ang ating baby ay inosente, umiiyak kong sambit sa kanyang mga braso. Ang galit nila sa akin ang nagdulot sa pagkawala ng ating anak, Dante, patuloy kong pag-iyak. Paano maaaring maging ganito kalupit ang isang tao, Dante? Paano? Ulit-ulit kong tanong sa pagitan ng mga luha. Patuloy akong umiiyak sa kanyang mga bisig habang pinapalakas niya ang aking loob. Alam kong nasasaktan din siya at kailangan din ng kanyang pag-aliw. Ngunit sa araw na ito, pinili kong maging kaunting makasarili sa aking damdamin. Ngayon, kailangan kong ilabas ang lahat ng aking kalungkutan at iyon ang aking ginawa. Tumigil ka na, Crystal. Huwag ka nang umiyak. Ang aking matapang na babae ka, hindi ba? Wika ni Dante at hinalo ang yakap habang hinahaplos ang aking mukha. Crystal, alam ko na napakasakit ng nangyari kahapon. At kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik ang nakaraan, sapagkat ganito ang buhay, sabi niya habang umuupo sa aking tabi. Alam kong mahirap para sa iyo. At maniwala ka, mahirap din para sa akin tanggapin ang mapait na katotohanan ito. Ngunit kailangan natin, Crystal, wika niya habang pinupunasan ang aking mga luha. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na nawala ang ating baby, kahit ayaw natin, patuloy niya, niyayakap ako. Maniwala ka sa akin, Crystal. Nang malaman kong buntis ka at nawala ang ating unang baby, parang gusto ko nang mamatay sa sandaling iyon. Pakiramdam ko, ako'y isang taong nabigo na hindi na isalba ang ating anak, sabi ni Dante at umiling ako. Hindi iyon kasalanan mo, Dante, tugon ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Crystal, maniwala ka sa akin. Masakit din sa akin ang balitang iyon, ngunit ang mahalaga, hindi kita mawawala rin. Nawala na ang ating baby, ngunit hindi kita maaaring mawala. Kahapon, ang makita kang duguan ay isang bangungot para sa akin, wika niya at bahagyang humingal. Nasaktan ang puso ko nang malaman kong umiiyak din siya. Hinaplos ko ng marahan ang kanyang likod. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating panagutin ang mga taong sumira sa ating buhay. Ipinapangako ko, parehong si Martin at ang ama ni Madison ay haharap sa kanilang parusa, wika niya habang tinitingnan ako na puno ng galit. Paano naman si Ethan? Siya ang lalong nagpalala ng lahat. Gusto kong magdusa siya, wika ko, nagingit-ngit sa galit. Nasa impyerno na siya, tugon ni Dante, kaya tumukso ang aking noo. Namatay siya kahapon, dagdag niya, at lalo akong nagitingit. Ayokong mamatay siya. Gusto kong mabuhay siya para harapin ang kanyang parusa. Napabuntong hininga ako, alam kong wala na akong magagawa. Dante, gusto kong sirain si Martin, wika ko. Tumango siya. Huwag kang mag-alala, Crystal. Pagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan, tugon niya at tumango ako. Napabuntong hininga ako ng malungkot at tiningnan ang aking tiyan na puno ng dalamhati. Hinaplos ko ng marahan ang aking tiyan at muling mailuha na bumagsak sa aking mata. Huwag kang umiyak, Crystal. Marahil ito ang tadhana. Siguro mas mabuti sa ibang lugar ang ating baby, wika ni Dante, marahan. Tumango ako. Tatawag ako ng doktor, wika niya at tumango ako, bagaman puno ng lungkot. Hindi nagtagal, naiwan akong mag-isa sa aking mga iniisip. Hindi ko kailanman mapapatawad si Martin sa kanyang mga nagawa. Sa kanyang pagkahumaling, pinatay niya ang ating hindi pa isinisilang na anak na walang kahit anong kasalanan. Ngunit sa totoo lang, hindi ko maiintindihan kung paano may mga taong kayang maging napakasakim at kitilin ang buhay ng inosenteng nilalang dahil lamang hindi natupad ang kanilang kagustuhan. Tama nga na mahal ko si Dante, ngunit wala itong kinalaman sa kanyang yaman. Hindi ko maintindihan kung bakit iniisip ni na Martin, Madison, at ng kanilang mga tagahanga na ang pera lamang ni Dante ang dahilan kung bakit ko siya minahal, na hindi naman totoo. Mahal ko si Dante dahil sa kanyang pagkatao, dahil siya ay mapagmahal, maaalalahanin at maalaga. Kahit hindi siya mayaman, patuloy ko pa rin siyang mamahalin. Alam kong hindi ko na maipapaliwanag sa kanila ang simpleng katotohanan ito, at sa totoo lang, ngayon ay hindi ko na nais pang ipagtanggol ang sarili sa kanila. Hayaan na nila ang kanilang iniisip. Nasaktan na nila ako sa iba't ibang paraan, ngunit ngayon, hindi ko nahahayaang masaktan nila ako muli. Hindi nagtagal, dumating sina Dante at si Mama kasama ang doktor. Sinimula ng doktor ang pagsusuri sa akin at nagtanong ng ilang mga bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis ang doktor at naiwan kaming mag-ina at si Dante. Lumapit si Mama sa akin at niyakap ako ng malambing habang bahagya siyang umiiyak.
Sinabi na sa akin ni Dante, wika ni nanay matapos ang yakap. Pasensya na, anak. Napakasakit ng nangyari kahapon, sambit niya habang hinahaplos ang aking pisngi at tumango ako. Ngunit huwag kang mag-alala, Crystal. Mabait ang Diyos. Kung sa araw na ito ay binigyan kanya ng sakit, bukas ay bibigyan kanya ng daan-daang dahilan para ngumiti. Hindi niya kailanman gagawin ang isang bagay ng walang dahilan. Magtiwala ka lamang sa kanya, okay, sabi niya ng malumanay at tumango ako. Salamat, Mama, wika ko at sinubukan kong ngumiti pabalik sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Ayos lang, Crystal. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na ngumiti. Alam kong nasasaktan ka, at minsan ay ayos lang na ipakita mo ang iyong sakit sa harap ng iba, wika niya, at napuno ang aking mga mata ng luha habang bahagya akong umiyak. Patuloy niyang hinahaplos ang aking ulo. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatayo rin si Dante. Hinila ko siya papalapit sa akin at niyakap sa tagiliran. At doon kami nagluha para sa pagkawala ng aming inosenteng sanggol. Pahinga ka na, aking baby. Makalipas ng 3 araw. Pagkalipas ng halos 3 araw sa ospital, sa wakas ay makakalabas na ako ngayon. Sa 3 araw na iyon, lahat ay nagsikap na aliwin ako, lalo na si Dante. Hindi siya umalis sa aking tabi. Lagi siyang nariyan para sa akin, at iyon ang pinakamatamis na bagay sa mundo. Sa mga 3 araw na iyon, maraming nangyari. Sinubukan ni Madison at ng kanyang ina na ibato ang lahat ng sisi sa amin para sa pagkamatay ni Ethan at palayain ang kanyang ama sa bilangguan, ngunit inasikaso ito ni Papa at Ashton. Hiniling pa nga niya sa pulis na imbestigahan sina Madison at ang kanyang ina dahil sa hinala niyang maaaring sangkot sila sa krimen. At hulaan mo. Ngayon, parehong nasa bilangguan ang mag-ina. Kaya sa wakas, haharap na ang pamilya Ayala sa kanilang nararapat na kapalaran. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman ng media ang tungkol sa aking pagkidnap at pagkamatay ni Ethan, at mula noon, hindi na sila huminto. Ang insidenteng ito ay naging usap-usapan sa buong bayan. Lahat ay masyadong interesado sa kasong ito, at ang mga tao sa Twitter ay tila nagiging mga investigador o detective. Nakakainis. At tungkol kay Martin, naranasan niya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay buntis at balak sana siyang sorpresahin sa kanyang kaarawan, ngunit matapos malaman ang kanyang ginawa, hindi lamang niya pinabayaan ang sanggol kundi nagsampa pa ng kaso ng diborsyo laban sa kanya. Kaya, si Martin ang pumatay sa aking hindi pa isinisilang na anak, at ang kanyang asawa naman ay pinili na ipalaglag ang kanyang anak. Hindi ako natutuwa sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit hindi rin ako malungkot. Nakatanggap siya ng nararapat sa kanya. Naputol ang aking mga iniisip sa tinig ni Dante na may dalang ngiti. Uuwi na tayo, Ginang Razon, wika niya habang dahan-dahang binubuhat ako sa kanyang mga braso. Uuwi na tayo, Ginoong Razon, wika ko nang may bahagyang ngiti, alam kong sa oras na ito, wala na ang sinumang makakasakit sa amin. Sa pagkakataong ito, magiging perpekto ang aming buhay, walang takot kina Madison at sa kanyang pamilya, sa aking pamilya, kay Martin o kay Ashley. Sa oras na ito, magiging matatag kami sa damdamin at hinarap ang bawat hamon sa buhay. Habang bumabagtas kami palabas ng ospital, dama ko ang malamig na simoy ng hangin na tumatama sa aking balat, tila isang paalala na kahit gaano karaming sakit ang dinanas ko sa mga nakalipas na araw, narito pa rin ako, humihinga, lumalaban. Pinagmamasdan ko si Dante habang marahan niyang ibinababa ako sa wheelchair. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit naroon din ang kakaibang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Salamat, Dante, mahina kong wika habang tinatapik ang kanyang kamay. Umiti siya, iyong iting ilang araw kong hindi nakita, may pagod, ngunit totoo. Walang anuman, Crystal. Huwag ka nang magpasalamat. Ang mahalaga, magkasama tayong muli. Ang bawat salita niya ay parang gamot sa sugat ng puso ko. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam kong pareho kaming may dalang kirot, isang sugat na hindi madaling maghilom. Habang minamaneho niya ang sasakyan pa uwi, tumingin ako sa bintana. Ang langit ay tila kulay abo, parang nakikidalamhati sa amin. Ang mga patak ng ulan ay marahang bumabagsak sa salamin, at bawat patak ay tila luha ng langit para sa aming nawalang anak. Dante, mahina kong tawag habang hindi inaalis ang paningin sa labas, naaalala mo ba noong una nating napag-usapan ang pagkakaroon ng anak? Tumango siya. Oo, sabi mo, gusto mo ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Napangiti ako ng mapait.
Oo, at gusto kong pangalanan ang una nating anak na Amara kong babae at Liam kong lalaki. Tahimik siya sandali bago sumagot, kung ganoon, kahit wala siya ngayon, bibigyan pa rin natin siya ng pangalan. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang pagpatak ng luha sa gilid ng kanyang mata. Amara, bulong niya. Ang ating munting Amara. Hindi ko napigilang umiyak. Amara, mahinahon kong binigkas na parang tinatawag ko siya mula sa malayo. Ang ating munting anghel. Sa sandaling iyon, parang naramdaman kong naroon siya, isang marahang ihip ng hangin sa loob ng sasakyan, isang kakaibang init na dumampi sa aking dibdib. Parang gusto kong paniwalaan na kahit wala siya sa aming piling, naroroon siya, nagbabantay sa amin. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ng tahimik na paligid. Walang musika, walang tawanan, tanging mga paos na huni ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Dahan-dahang binuhat ako ni Dante palabas ng sasakyan, at sa bawat hakbang niya papunta sa loob ng mansyon, naramdaman kong mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang mansyon na dati puno ng tawa at mga plano ay tila naging puntod ng mga alaala ngayon. Lahat ng sulok ay may bakas na nakaraan, ang sofa, ang kusina, at ang silid kung saan namin pinangarap na marinig ang unang iyak ng aming anak. Ngunit ngayon, tanging katahimikan ang nandito. Gusto mo bang umakyat sa kwarto? Tanong ni Dante, marahang inilalapag ako sa sofa. Umiling ako. Dito muna ako. Gusto ko lang maramdaman na nasa mansyon na ako ulit. Tumango siya at naupo sa tabi ko. Tahimik kaming dalawa, walang salita, ngunit pareho naming alam na pareho naming pinipilit buuin ang sarili. Habang nakatingin ako sa mga larawan naming magkasama sa dingding, bigla kong naisip kung gaano karupok ang buhay. Sa isang iglap, kaya nitong baligtarin ang lahat. Isang araw, puno ka ng pag-asa, sa susunod, luluhod ka sa harap ng tadhana, nagmamakaawa ng isa pang pagkakataon. Dante, mahina kong wika, paano kung hindi ko kayanin? Hinawakan niya ang aking kamay. Kakayanin mo. Kakayanin natin. Alam kong malakas ka, Crystal. Umiling ako habang pinipigilan ang luha. Malakas? Hindi ko nga mailabas ang hininga ko kanina sa ospital nang marinig kong wala na ang anak natin. Paano ko sasabihing malakas ako? Lumapit siya at hinawakan ang aking mukha. Dahil kahit ganoon, narito ka pa rin. Hindi mo hinayaang lamunin ka ng sakit. Hindi lahat nagagawang bumangon pagkatapos ng ganitong trahedya, Crystal. Pero ikaw, pilit mo pa ring hinaharap ang bawat araw. Hindi ko napigilang umiyak ng tuluyan. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, parang ayokong bitawan. Sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang tibok ng kanyang puso, at doon ko nahanap ang kaunting lakas na natitira. Ilang minuto kaming tahimik. Tanging paglanghap ng aming mga paghinga at ang marahang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mama kasama si Papa. May dala silang pagkain at ilang prutas. Anak, sabi ni Mama habang marahang hinahaplos ang aking buhok, narinig ko sa simbahan kanina ang misa para sa mga batang hindi na ipanganak. Ipinagdasal ko ang iyong baby. Agad kong niyakap si Mama. Salamat po, Mama. Sana marinig ng baby natin ang mga panalangin ninyo. Umiti si Papa, bagaman halatang pinipigilan ang luha. Crystal, anak, tandaan mo, ang bawat pagkawala ay may kasunod na pag-asa. Hindi nagtatapos dito ang buhay mo. Tumango ako. Alam kong totoo iyon, ngunit ang totoo rin, hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis ang paghilom ng pusong sugatan. Kinagabihan, habang tulog si Dante, tahimik akong bumangon at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ko ang buwan na tila nagluluksa rin kasama ko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, inilagay ko ang kamay ko sa aking tiyan. Amara, bulong ko, kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mong mahal ka namin ng daddy mo. Pasensya na kung hindi kita nagawang protektahan. Sana sa kabilang buhay, maramdaman mo ang pagmamahal namin. At sa mga salitang iyon, napahikbi ako. Ngunit sa gitna ng mga luha, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Parang may marahang boses na nagsasabing ayos lang, Mama. Kinabukasan, nagsimula akong unti-unting bumangon. Tinulungan ako ni Dante na maglakad sa hardin. Ang mga bulaklak doon ay tila sariwa pa, kahit ilang linggo na akong wala. Tingnan mo, Crystal, sabi ni Dante, parang muling nabubuhay ang hardin natin. Umiti ako, marahang hinaplos ang isang rosas. Oo, siguro kasama ng bawat bagong bulaklak ang panibagong pag-asa.
Lumipas ang ilang araw, at bagaman may mga sandaling nadadala ako ng lungkot, unti-unti kong natutunang tanggapin. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko, dahil hindi ko kailanman makakalimutan ang aking anak, ngunit natutunan kong mabuhay muli kahit may sugat. Sa gabi, habang magkatabi kami ni Dante, bumulong siya, "Crystal, ipinangako ko noon na hindi kita iiwan. At ngayon, lalo kong ipapangako iyon. Hindi lang para sa ating dalawa, kundi para rin kay Amara." Umiti ako at sumandal sa kanyang dibdib. At ipinapangako kong hindi ako bibitiw. Kahit anong mangyari, lalaban tayo para sa kanya. Tumingin kami pareho sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay kumikislap, tila mga matang nakatingin sa amin mula sa langit. At sa pagitan ng mga bituin, pinili kong maniwalang naroon si Amara, nakangiti, ligtas at masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento, ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang sakit ay magiging lakas, at ang luha ay magiging binhi ng bagong pag-asa. At sa bawat paghinga ko, dala ko ang alaala ng aming munting anghel. Sa pagkakataong ito ay magiging tungkol lamang kina Crystal, Dante, at ang kanilang pagmamahalan. At sa pagkakataong ito, ang Diyos mismo ang magbabantay sa amin. Sa susunod na kabanata, masusubok ang bagong lakas ni na Crystal at Dante habang unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang buhay mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit isang hindi inaasahang balita ang darating na muling yayanig sa tahimik nilang mundo, isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Kaya abangan natin,